At ano pa nga ba, panibagong araw na naman yan na nandito kami sa Bicol. At hindi nga kami papayag na wala kaming magiging love. At ayun nga, bali pinuntahan niya namin yung isang kapatid ni Dayan sa Baka. At yung kasama nga namin, mga pamangkin nga ni Dayan at mga kapatid niya. At dito na nga din kami kakain ng tanghalian. At saktong-sakto nga din, kakaluto nga lang ng inihandang ulam. At ayan nga yun. At hindi ko na nga din naitanong kung ano nga luto to. Basta may mais, may puset, may hipon. At scallop nga daw yung huli na to. Tapos pinagmalaki pa nga ng kapatid na Dayan na class A nga daw yung scallop na to. At grabe nga lang, tinitignan ko pa nga lang, nagugutom na ako. Parang sabi nga sa akin ng ulam, kainin mo na ako. Kainin mo na ako. At hindi lang yan, meron pa kang piniritong isda na may sawsawang toyo at kamatis. At ang pinakahihintay ko, kainan na. At sa totoo nga lang, walang halong biro. Lahat niya ng nilulutong mga ulam ng kapatid din, masasarap. At parang nga kakong palagi kong hinahanap-hanap yung lasa. At opo, hindi naman na nga din ako masyadong nahihiya kasi nga yung pamilya nga ni Dale, pamilya ko na din. At isa pa, sinasantabi ko na nga din at nagugutom na nga ako At kitang-kita niya naman, basta nga ako, subo nga lang ng subo. At oo nga po pala, bali yung kapatid nga po ni Dena na nandito sa Baka, yung kanila nga pong pangalan. Sabi ko naman nga sa inyo, nasarapan ko, kaya napaulit nga ulit ako ng kanin. At ang buong akala ko nga, yun na nga yung ulam namin. Meron pa nga idinagdag ulit si At. Hindi ko na nga napakita, pero paksiw na isda. At ang nangyari na nga kami kumain, hindi pa nga doon natatapos. Huli na nga itong naluto at mamamapak na nga lang kami. At ang tawag nga daw po sa sishel na to, sahang o liswi. At ginataan naman niya ginawang luto dito. At nagulat na nga lang din ako nung hinain niya sa amin to. Ang galing nga kako kasi nga ito nga pinakikita ko sa mga gilid ng dagat. Yung hinuhuli, lalong-lalo na nga ng mga bata. At tanong ko lang po, ganito din po ba itinitinda sa mga eskwelahan? At dahil hindi naman nga din namin alam kung paano nga alisin yung laman, nagpatulong na nga kami sa kapatid ni Dayan. At hindi naman nga pala basta-basta nasisip-sipin nga lang bago talaga nga naman tiyaga. Isa-isa nga kasing sinusunod. At pwede nga gamitan ng tinidor, tinik, toothpick o kaya karayo. Di ba nga kasi ilang araw nga lang kami dito sa Bicol kaya sinusulit na nga namin. Araw-araw nga kami nakakaroon ng lakad at tulog na nga lang yung pahinga namin At katulad nga ngayon pagkatapos nga namin bumiyahe na 1 oras mahigit, pagka-uwi nga namin gayak nga kaagad at may pupuntahan na naman kami. At si kuya na naman yung sasakyan namin. At eto nga pabiyahe na kami. Brrrr. At habang nasa daan kami, pinagkukwentuhan nga namin na sayang nga daw hindi nagpapakita si Mayo. At maganda nga daw sana ipupuntahan namin na naka-background yung Mayo. At bago nga di kami magpatuloy, magpapagasolina muna. Dayan, hawakan mo muna yung cellphone ko at videohan mo. Kuya, teka lang, gagawa muna ako ng kabutihan At sa tapat nga kasi namin, may nagpapagasolina ng kotse. Napansin ko nga lang na may nakalawit yung manggas ng jacket. Nagulat nga yata si kuya nung pagkakalapit. Medyo kinabahan, pinabuksan ko nga ipintuan, baka akala karnaper ako At ang huling destination nga namin ngayong gabi ay sa Giant Statue ng Nuestra Señora de Salvacion na matatagpuan sa Tamauyan, Legazpi City. Sa mga video ko nga lang at picture ko nga lang to nakikita at hindi ko nga din akalain na makakarating ako dito at makikita ko ng personal to. At napag-alaman ko nga ang Giant Statue ng Nuestra Señora de Salvacion ay di narayo.